what's up my friends and people? So welcome back at my YouTube channel. So ngayon na lang ulit ako nakapag-video o nakapag-vlog or content this or episode na yan. So na-miss ko rin talaga ang mag-vlog. So tagal na kasi sobrang busy ko. So ayan guys, back in. Makikita nyo naman napaka-covered ko na, diba? And wala tayong filter. Ayan. Anong baliro? Kamalikot. At lumalabas yung mga... Ano ba yan? Okay lang yan. Mag-lipstick lang ang konti. So, balik tayo sa ating pag-uusapan guys. To make this video short, ayan guys, sobrang sama lang ng loob ko. Nagising ako kanina umaga and then chinek ko yung FB ko. Nag-check ako ng FB ko, napansin ko, tapos napunta ako, naisip ko pumunta sa Facebook ng account ng anak ko. Nagulat ako, October 10 ngayon. Nagulat ako kasi nakita ko hindi ko na siya friend. Kaya dumudugo. Nakikisimpat siya sa nararamdaman ko, yung katawan ko. Uy! Saan ka pupunta? Ganito kasi yun guys. Nagulat ako doon sa pagtingin ko sa Facebook na account ng anak ko. Hindi ko na pala siya friend. Si Queen. And ito yung video kong yun. Ayan. Iyak ako ng iyak dyan nung malaman ko na hindi ko na siya friend sa Facebook. Siguro, normal lang naman maramdaman to ng isang ina ang magdamdam, diba? Dahil sobrang nagulat lang ako dahil hindi ko na pala friend sa Facebook ang yung anak kong si Queen. Dahil in-unfriend pala niya ako. Yan yung video ko, iyak ako ng iyak, bigla ako nag-emotional. Iyak ako ng iyak, tapos gusto kong umiyak ng malakas, gusto kong ibus, lahat nararamdaman kong sakit. Kasi nagdaramdam ako. Dahil, di ba, ito pala yung talaga nararamdaman ng isang ina. Pag ikaw na pala yung nasa sitwasyon ng pagiging ina, nararamdaman mo lahat. So, napaisip ako na yung mga ginawa ko pala dati noon sa mami ko, sa lola ko is, hindi ko alam may experience ko din pala ngayon. So, yung naging pasaway ako sa mami ko, is ngayon nararamdaman ko na ganito pala kasakit bilang isang ina na yung batang minahal mo, nilagaan mo, prinotektahan mo, binigay mo lahat, is magagawa kang ganunin na lang. Napaka-ungrateful, diba? Siguro maraming nagsasabi siguro na ang drama ko, ang arte ko, pero ito lang yung way ko para ilabas ko yung nararamdaman ko. Nailabas ko na siya kaninang umaga habang kumakain kami ng partner ko. Nakita niya, ba't ako umiyak? Tinatanong niya sa akin, ito iyak ka ng iyak? Hindi ko masabi sa kanya kasi ayaw ko namang mag-iba yung nararamdaman niya o pakikitungo sa anak ko. Alam niyo naman siguro lahat yan na siyempre baka mag-iba yung pakikitungo niya, magalit siya, tapos maglabig sa anak ko, mag-iba yung trato niya. Siyempre ayoko rin naman niya gawin yun sa anak ko. Ako na lang ang gagawa. So naisip ko lang ngayong 15 na si Queen, 15 years old na siya. Siguro, yun yung ito yung stage na si Queen is parang gusto niya na maging yung alam niyo yun, yung talaga na kasi gusto niya ng privacy. Siguro, gusto niya nang gawin yung mga gusto niyang gawin. Kasi inaamin ko naman, at her age, may mga bagay na hindi pa rin ako pumapayag sa mga ginagawa niya. May mga times na hindi ko pa rin siya pinapayagan gumala kasama ng mga friends niya. May mga times na hindi pa rin ako pumapayag na
pumunta siya sa ganung lugar, gawin niya tong ganung bagay. Kasi sabi ko sa kanya, minor pa siya. Lalo na pag ginagabi siya. Ayoko nang ginagabi kasi siya. So, hanggang alas 6 na yung sabi ko sa kanya, dapat 6 p.m. sa bahay na siya. Siguro yung mga bagay na yun, siguro nasasaktan siya. Siguro nagre-rebelde siya. Siguro may mga part na gusto niya, na ayaw niya rin ipaalam sa akin. Kaya in-threat niya ako. Hinayaan ko lang yung nararamdaman ko kaninang umaga. Hinayaan ko lang bumuhos. Wala akong ginawa. Umiyak lang ng umiyak habang kumakain, umiiyak. Habang naliligo, umiiyak. Hinayaan ko lang yung sarili ko, maramdaman ko yun. Kasi alam ko naman natural lang yun sa ina. Alam kong natural lang yun sa pagiging ina na maramdaman mo na masaktan ka at magdamdam sa anak mo. Siyempre lahat ginawa ko para sa kanya. Hindi mo na ako nagsusumbat. Kumbaga, siyempre naramdaman ko lang naman yun na hindi ko kalain na ganito pala yung nararamdaman ko bilang isang ina. Masasaktan pala talaga ako. Pag yung anak ko pala, meron ng desisyon na ang sakit pala na kapag yung anak mo nagdadalaga na meron na siyang to si Biro na meron na siyang mga bagay na gustong gawin with her own na hindi ko pa hinahayaan kasi dahil na minor pa siya para sa akin kasi ayoko naman kasi maranasan niya yung mga naranasan ko nung bata pa ako. So ayan, so make it continue guys. Kung makikita niyo yung mata ko is bugto pa. Ayan. Bugto pa yan kasi nga iyak ako ng iyak kanina. So, pinagsalamin ako ng partner ko. Sabi niya, magsalamin ka nga. Isipin na naman ng ibang tao, pinayak kita. Isipin na naman ng ibang tao, hinaway kita. Ganon. So, pinagsalamin niya ako. So, yun, salamin ako. And then, yun nga, habang nasa banyo ko, hinayaan ko lang yung sarili ko maramdaman yung sakit, magdamdam. Iyak ako niya kanina. Kasi naisip ko, ganun pala yung nararamdaman ng isang ina talaga. Kapag yung batang iningatan mo, pinalaki mo, minahal mo, binigay mo lahat ng makakaya mo. At pinaramdam mo na hindi siya nag-iisa. Is ganun-ganun na lang kadali para isang tabi ka o itapon ka na lang bilang isang ina o baliwalay ka na lang. Nasaktan lang ako sobra kay Kevin dahil nakita ko bakit ganun. In-friend ako ng anak ko. Ano kayang nanggawa kong kasalanan? Ano kayang ginawa ko sa kanya? Bakit gaganituhin niya ako, diba? Kasi ako hindi ko ginawa yun sa lola ko kasi laki ako ng lola eh. Hindi ko ginawa yun sa lola ko. Alam, mahal ko yung lola ko. Hindi ko inahayaang masaktan siya. Saktan ko lang siya nung nag-asawa ako. Nung nag-asawa na ako. Dahil hindi naman yun talaga yung gusto niya sa akin. Gusto niya makapagtapos ako ng pag-aaral. Pero nag-asawa na ako nung dun, alam ko, dun ko siya sobrang masaktan. Pero itong si Queen, ngayon pa lang, 15 pa lang siya. Parang iba na yung ano niya, datingan niya. May times na sumasagot siya sa akin. May times na sinasagot niya ako, dinadabugan niya ako, pinapagalitan niya ako, yung sinasamaan niya ako ng tingin, sinisimangutan niya ako everyday. At napakasakit para sa akin yun kasi hindi naman yun yung tinuro ko sa kanya. Pinilit ko siyang lumaki at lumaki ng tama. Ewan ko bakit ganun siya. Siguro dadalaga na talaga siya. Ayaw niya na siguro talaga pinapakialaman siya. So, ayun na nga my friend and people. Gusto ko lang maglabas ng sama ng loob ko sa mga nangyari at nalaman ko kanina. Kasi nga hindi ko inakala na magagawa sa akin nga ng anak ko yun. Siyempre, firstborn ko yun at makapal ko yung anak ko yun. So, napaka-ungrateful niya, di ba? Para yung ina niya is ganunin niya. Pinag-alayang na buong buhay mo, tapos pinilit mo ibigay lahat sa kanya kahit hindi ganun karangyang buhay, and pinilit mong buo kayo kahit hindi kayo
sa'yo buo, basta maramdaman niya na buo ka. Siyempre, nagpakananay ako, nagpakatatay ako para sa kanya. Tapos, hindi ko naman sinusumba, kaya lang napaka-ungrateful, di ba? Hindi mo maiisip na may mga tao talagang ungrateful. Ano ba yan? Oh. At isa na dun si Queen. Napaka-ungrateful lang yung tao. So, yun lang. Nag-share lang ako ng about my daughter. So, ayan. Thank you for watching, guys. Madilim dito. Pinipilit ko naman sa sarili ko na maging kumalma na. Maging maayos na. So, na-shock lang ako. Nabigla lang ako na, oh my God, yung nag-iisa kong anak na babae, magagawa pala sa akin yun. Diba? Yun lang. Bye.